Mga pangakong napakasarap sa tenga pero pagtapos mailuklok, nawawala na po. Tanggalan ng buwis, ang tubig, kuryente, langis. Bababa ang presyo niyan. Kung mababa ang presyo, taasan ng sahod. Ito pa ang pangalawa. Sa nakita kong napakalupit ng budol, gaya po ni Marcos Jr. Si Trillanes, nagbabalak po yata na mambudol din sa Caloocan. Mga estudyante naman po ng UCC, magbibigay po kami ng 2,000 pesos cash allowance buwan-buwan. Walapakan po natin si Trillanes, mga idol. Papaalala ko lang sa'yo, Trillanes, ha. Nung dati pa, takbo ka ng takbong senador. Ngayon, papunta ka na lang ng mayor. Yan ang napapala ng isang kumakalaban sa Duterte. Grabe, napakasarap pakinggan yan, mga lodi, no? Halos lahat po ng estudyante mabibigyan. Ang tanong, saan po siya kukuha ng pambigay ng allowance dyan po sa mga estudyanteng pinangakakuhan niya ngayon? Lilikha po tayo ng libu-libong trabaho dito po sa Caloocan. Grabe ka, Trillanes. Manalo lang. Gagawin ang lahat ng pambubudol. Gayang-gaya mo si Marcos Jr., ha? Kaya ngayon, Marcos Jr. at saka Trillanes, lahat po ng mga tumatakbong kumalaban kay Tatay Duterte at kay VP Sara Duterte, wala na kayong mabubudol pa. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Uso na naman po ang budol ngayong darating na eleksyon. Isa ka rin po ba sa nabudol ni Marcos Jr. nung eleksyon 2022? Kasi mga lodi, ako, aaminin ko, isa rin po ako sa nabudol niya. At siguro karamihan po dyan, nabudol po dito sa 20 pesos per kilo na bigas na sabi po niya, posible daw po mangyari mga idol. Pero ako mga lodi, no, hindi po ako naniwala talaga dito. At syempre naman, sigurado ako, hindi rin naniwala si VP Sara Duterte dyan po sa 20 pesos na bigas. Pero yan po talagang kalimitan na sinisigaw po ng taong bayan na pambubudol po ni Marcos Jr. Ang alam ko mga lodi, kaya po nabudol ito si VP Sara Duterte, akala po niya kasi kaibigan itong mga Marcos at tinuring na po itong kaibigan. Yun pala mga lodi, mga traidor pala. Nung nakuha na po ang pwesto mga lodi as presidente ng Pilipinas, ayan na po, naglabasan na po ang totoong kulay. Ginawa pong masama ang mga Duterte. Ang pagkakaalam ko kasi dito mga lodi, kaya po pumayag si VP Sara Duterte na maging vice presidente ni Marcos Jr. Itutuloy daw po niya ang mga nagawang kabutihan, magandang proyekto ni Tatay Duterte nung siya po ay presidente pa, at mga naiwan nitong proyekto na hindi pa po natatapos. Pero ang nangyari mga idol, budol talaga. Pati yung Mindanao Railway dito mga idol, hindi na po tinuloy dahil wala na daw pong budget. Eto po mga lodi, naglabasan na po ang mga budol ngayong eleksyon. Pakinggan po natin kung anong klaseng pambubudol po ang ginagawa nitong kampo po nila Franz Castro para lang po iboto ng taong bayan. Mga pangakong napakasarap sa tenga pero pagtapos mailuklok, nawawala na po. Pakinggan nyo. Gawin natin ay tanggalan ng buwis, ang tubig, kuryente, langis. Bababa ang presyo niyan. Pangalawa, kung mababa ang presyo, taasan ng sahod. Magkano itataas? 1,200 na tinatawag nating living wage, hindi living wage. Ito yung mga masasarap sa tenga mga idol. Ito yung mga inaasam na mga manggagawa. At totoo naman, napakasarap po talagang pakinggan kapag nangyari po ito. Ang tanong, kaya po ba gawin yan kapag sila po ang nanalo? Ano po ba talaga ang pakay nitong bayad muna? Yan po dapat ang iniisip ninyo. Huwag po kayong papasilaw, papauto o papabudol sa mga pangako nila na alam naman natin na malabo po talaga mangyari. Sahod na nakakabuhay para sa isang pamilyang Pilipino. Pa bang i-memorize yan? 1,200 daw po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kapag nanalo daw po itong bayan muna, sigurado daw pong tataas daw po ang inyong sahod. Tatanggalan daw po nila ng tax yung kuryente, tubig, etc. Nasa tingin nyo po ba kayang mangyari yan? Anak ng tinapay naman, oo, hindi na magiging balanse ang ating bansa kapag nangyari yan. Okay mga lodi, eto pa ang pangalawa. Sa nakita kong napakalupit ng budol, gaya po ni Marcos Jr. Si Trillanes, nagbabalak po yata na mambudol din sa Caloocan. Ano po yung mga magagandang pangako po ni Trillanes kapag siya po'y naupong mayor ng Caloocan?
Pakinggan nyo pong mabuti mga lodi, kayo na po bahala kung kayo po'y magpapabudol po uli gaya po ng ginawa ni Marcos Jr. sa ating bansa. Okay po? Mga estudyante naman po ng UCC, magbibigay po kami ng 2,000 pesos cash allowance buwan-buwan para po ganahan sila makatapos sa kanilang pag-aaral at makatulong sa pamilya. Wow, grabe naman. 2,000 kada buwan. Para sa mga estudyante po, para magsipag sila makakapagtapos ng pag-aaral. Walapakan po natin si Trillanes, mga idol. Papaalala ko lang sa'yo, Trillanes, ha. Nung dati pa, takbo ka ng takbong senador. Ngayon, papunta ka na lang ng mayor. Yan ang napapala ng isang kumakalaban sa Duterte. Doon po sa hindi naka-enroll sa UCC, mamimigay din po kami ng scholarship at may allowance din na 2,000 pesos kada buwan. Doon po sa mapipili na mabibigyan po na mag-a-apply doon sa scholarship program. Grabe, napakasarap pakinggan yan, mga lodi, no? Halos lahat po ng estudyante mabibigyan. Ang tanong, saan po siya kukuha ng pambigay ng allowance dyan po sa mga estudyanteng pinangakakuan niya ngayon? Watch out kayo mga taga-Caloocan, ha, yung mga estudyante dyan, wag po tayo masyadong padalos-dalos. Para sa ganon, ito pong pag natapos nila ang kanilang training, pwede nang mag-abroad o pwede nang magtrabaho para makatulong na sa pamilya. Ayan. Doon naman po sa mga ustong edad, lilikha po tayo ng libu-libong trabaho dito po sa Caloocan sa pamamagitan ng paghihikayat ng mga negosyante na mamuhunan po dito sa ating lugar. Libo-libong mga trabaho para po manghikayat ng mga negosyante. Paano niya po yan gagawin, mga idol? At alam ko, hindi lang po siya ang unang nakaisip nito, pero napakalabo talaga nito. Pakinggan nyo. Dahil babawasan po namin yung mga business taxes, yung mga mayor's permit na yan ang tinatawag, at yung amilyar. Okay? Pag binabaan po namin yan po ang magiging pang-engganyo sa kanila. Grabe, babawasan po ni Trillanes yung tax. Paano mababalanse ang pangangailangan kung magbabawas ka ng tax? Saan mo kukunin yung pinangako mong pangbigay ng sustento sa mga estudyanteng 2,000 kada buwan? At ilang estudyante ba yung papangakuan mo dyan? Grabe ka, Trillanes. Manalo lang, gagawin ang lahat ng pambubudol. Gayang-gaya mo si Marcos Jr., ha? Eto, mga idol, ha, pakita ko lang po sa inyo kung ano pong ginawa ni Marcos Jr. nung siya po ay nanalo na po bilang presidente ng ating bansa. Yung mga pangako po niyang napako, mga idol, kamusta na kaya? At eto po yung nagawa ni Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, 3 taon ng paninilbihan dito po sa ating bansa. Gold Reserve, 129 billion, mga lodi, nasa na? PhilHealth, 89.9 billion, nasa na? Maharlika Funds, 250 billion, nasa na? GSIS, 62.5 billion, nasa na? SSS, 62.5 billion, nasa na? Land Bank, 62.5 billion, nasa na? PDIC, 117 billion, nasa na? Marcos Confidential Fund na 4.5 billion na umiiyak po sila dito po kay VP Sara Duterte na wala pong billions ang kanyang confidential funds. Nasa na? Flood control projects na 500 billions na hindi po maramdaman. Nasa na? Bank loans po for health system and rural areas, 28.7 billions. Nasa na? Kayo na po bahala mag-total, mga lodi, sa kanyang panunungkulan kung ilang trillions po ba ang kanyang nagastos, pero wala po tayong nakitang improvement. Wala pong big projects, walang build kagaya po ni Tatay Duterte. Kahit may pandemya, mayroon pong tinatapos na mga proyekto. Ito po yung ginawa pong pambubudol ni Marcos Jr. sa ating bansa. Nasa na yung mga pera na yan? Saan po ninyo dinala at hindi po namin maramdaman? Kaya ngayon, Marcos Jr. at saka Trillanes, lahat po ng mga tumatakbong kumalaban kay Tatay Duterte at kay VP Sara Duterte, wala na kayong mabubudol pa. Alam kong ramdam ninyo kung gaano kayo sinusuka ng mga tao. Ito po si Trillanes at saka si Marcos Jr. Pakita po natin sa taong bayan at lalong-lalo na po sa mga tansong talangka
na akala po nila galing-galing po nitong Marcos Jr. na to. Pakita natin ang pagkakahawig ni Trillanes at saka Marcos Jr. kung paano po sila sinusuka dahil ganito rin po sila mambudol eh. Oh. Kaway-kaway lang sa mga walang pakialam. Ano na? Oh. Dito mga Lodi alam ko ramdam na to nila. Kahit si LeBron James mga idol, hindi siya pinansin si Trillanes. Anak na tinapay. Tinitigan niya na lang kasi ayaw talaga siyang pansinin eh. Ayaw siyang kamayan. Walang may pakialam sa kanya kay Trillanes dyan sa Caloocan. At eto naman din po si Marcos Jr. Wala pong may pakialam sa kanya dyan sa Tagum. Kaya kung akala ninyo okay lang sa mga tao ang pinagagagawa ninyo, nagkakamali kayo. Katapusan na ng pambubudol ninyo. Nadala na po ang taong bayan sa ginawa ninyong panloloko, panlilinlang. Nakakala po nila kayo'y tunay na kaibigan nagmamalasakit sa ating bayan. Pero ang ginawa ninyo Marcos, inubos nyo ang pera at kaban ng ating bayan. Kaya kung ako sa inyo mga idol, iboto po natin straight PDP laban ni Tatay Duterte para matapos na po itong kahibangan na nangyayari sa ating bansa. Huwag na po natin palampasin ng pagkakataon. Panahon na po ito ng pagkakaisa ng mga tunay na sumusuporta sa mga Duterte. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.